Ipinanawagan sa Kongreso ang karagdagang pondo ng programang 4Ps ng DSWD. Kabilang na rin sa pagpupulong ang paglilinaw kung ano ang pinatunguhan ng mga karagdagang pondo kamakailan. Sa pagpupulong na naganap kamakailan sa Kongreso, nilinaw ni 4Ps Party List Representative JC Abalos ang proseso ng 4Ps at listahan ng 3 ukol sa budget na nagugol sa pondo ng 2019 at ng pandemya noong 2020. Ang pagpapatupad ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development na naghandog ng tulong mula sa mga benepisyaryo lamang ng listahanan 1 at 2 kahit na umano'y may mas mataas na budget na nakalaan na siyang nagresulta sa hindi pagkakalaan ng pondo sa 2022. Paglilinaw niya dahil sa tumataas na bilang ng mga nasa listahan ng 3 o mga pamilyang nabibilang sa laylayan na nasa 4.4 million sa pagpasok ng taong 2023 ay doon rin mas lumaki ang kulang na 13 bilyon upang tugunan ang pangangailangan mula sa budget. Batid niyang magandaan niya ang hangarin ni Senadora Amy Marcos sa pagbabawas ng pondo sa DSWD. Ngunit kung ito raw ay pagtutuunan, mas malalaman daw ang dahilan kung bakit yan lamang ang pwedeng magastos ng DSWD. Binigyan din ni Abalos na hindi dahil sa kapabayaan ang dahilan kung bakit 45% lamang ng budget sa 4Ps ang naigugol ng DSWD noong 2022. Ngunit dahil daw sa nangyaring pandemya matapos ang 2019, kung kaya't nahirapang isaayos ang listahan ng mga benepisyaryo. Dito nanawagan ang kinatawan sa mas malaking pondo para sa ahensya upang ang kapakanan ng mga benepisyaryong umaasa sa tungkulin ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan ay matugunan. Hopefully, moving forward in the succeeding budgets, particularly for the 4Ps program of the DSWD, I hope that sana hindi na po magkaroon ng budget cuts para hindi na maulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Muli kanyang pinabatid na alam rin ng publiko na maraming benepisyaryo ang nagrereklamo dahil sa delayed na pagbabahagi ng cash grant sa kanila. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.